What up, y'all? It's your truthcaster, David L. Sly, and you're tuning in to Not Sly Podcast. And for this episode, I just want you to know, guys, na hindi ulit ako mag-isa. And although this episode would be a bit different from the others, syempre, papakilala ko sa inyo yung mga taong kasama ko ngayon na very passionate sila sa music. And, of course, as much as I believe in them, they also believe in me. So, ayun, kaya when the idea of the collaboration was brought up, of course, yes na yes, G na G, ako doon. So, ngayon, as ipapakilala ko na sila ay bagong banda, pero definitely their skills, their talent, talagang God-given yun lahat. So, pakilala ko na ang mga bros ko, ang Neptune Street! Hi! Alright, sige, pakilala ka. Hi guys, I'm Aze. Hello, I'm James. I'm Rythor. And I'm Zen. And we are Neptune Street! Hey! Okay, ayan. So, ready ba kayo sa mga tanong? Okay. Comfy naman kayo? Comfy naman kayo sa mga... Okay. Medyo? Medyo lang naman. Bakit? Bakit kayo kinakabahan? Ako lang to. Charot. Kasi first time namin na ganito yung mangyayari sa ano na. Sa banda na. First, alam mo to? Talk show. Wow! Talk show! Talk show ni Tony Podcast. Gonzaga. Pero ayun, sige, tuloy mo na. Alright, sige. So, syempre, bago kayong band, and alam ko na very passionate pa rin kayo sa music right now. Pero gusto ko lang muna kayo tanungin individually. Okay lang ba? Yes. Hindi, ayoko. Hindi, joke lang. Sige, first lang is sa bawat isa sa inyo, gusto kong tanungin, like, paano kayo na in love sa music? Yan. So, saan kayo nag-start? Ganon. Individually muna. Individually. Sige. Ikaw muna. From oldest to youngest. Ay, grabe ka. Grabe yun, ha? Pero that's a nice question, Ate Chloe. So, sorry. Okay, go. Nasanay kasi ako dito sa mga tanong. Okay, go. Pero ayun, magandang question ngayon. The reason ba't ako na in love sa music, siguro back then, hindi talaga ako mahilig sa music. Like, I was into sports simula nung grade 4. Then, nag-backslide lang ako nung grade 7 na kasi I want to experience new things. Then, yung kaklase ko, parang biglang nag-aya na gusto niya bumuo ng banda. Umagri naman ako. Umagri ako sa sa decision niya. Kasi, alam mo yun, hindi lang sa parang napilitan din ako, pero nung una, parang kinakabahan ako, pero parang naboboringan din ako na sumali kasi, what's music, bro? Parang nakokornihan ako. Pero nung the more na na-experience ko siya, kasama yung mga banda ko dati, parang mas na-enjoy ko siya. Diba? Then, so on, hanggang sa nag-develop na, napunta na sa worship team. Ba't parang natatawa si Raito? Kaya nga, Roy Tour. Okay, pero ayun. Natatawa na mo ba ako? Nakita ko naman yun from, nung tahimik pa lang si Ace sa church. Actually, guys, kasi we are church mates. So, magkakaban kami sa praise and worship team. And yeah, sobrang blessing nila sa akin. And ang una ko ring nakilala sa kanila is si Ace. Kasi siya yung pinakamatanda, so... Ay, hindi! Si Gray! Si Gray pala! Ang Kids Church pa lang, kilala ko na si Gray. Ayan. So, pero syempre, si Gray, may sarili siyang story. Ayan. So, mamaya natin pakinggan yan. So, thank you, Ace. Doon naman tayo kay second to the eldest. Hello guys, I'm James. So, ano yung uling tanong? So, paano nag-start? Hindi ko naulitin pa. Okay, so, hindi, I mean, paano na in love? Yes. I grew up in a musically inclined family. Okay. Ewan ko, parang parang nag-start talaga siya, nakikinig lang ako ng sa com shop. Kasi may com shop kami dati. Yeah. Tapos parang nakikinig lang ako doon lagi. So parang feel ko nga nanalo ng Grammys doon yung Baby ni Justin Bieber sa dami kong beses piniplay yun. Yung nakikinig ako, naglalaro ako ng Y8, di ba? Pero, umpisa pa lang talaga, mahilig na ako sa music. Pero hindi ko siya yung to the point na tumugtog or maaral na yung instruments. Hindi siya tumating sa point na ganun. Well, yung tito ko, gusto niya matuto ako. Yung tito ko, sabi,
uy, gusto mo ba ganito, ganito, ganyan, ganito, ganun. So, parang sabi ko, ayoko. Kasi nung back then, napaka-mahihain kong tao. Yeah. Na kahit kumakanta ako or tumutugtog ako, ayokong gawin sa harap ng ibang tao. So parang, ayun, pero after nga sumali nung praise and worship na team, nag-audition ako, ayun, doon nagtuloy-tuloy yung pag-ano ko sa music. Ay siguro ito na lang, inside scoop na lang din, di ba? Parang, para mas makilala niyo ako. Nag-start ako mag-gitara kasi may crush ako sa school. Oh. Ultimate lore. Sino yan? Hindi, ano yun, grade 7. May crush ako sa kanya nung grade 7. Kasi, ang galing niya mag-gitara, tas ang ganda rin ng boses niya. Sabi ko, okay to, parang, tas hanggang sa, naalala ko nun, may nagtuturo sa kanya mag-gitara na taga-ibang section. Sabi ko, paano kaya pag ako kaya nag-gitara, ako na lang kaya magturo sa kanya. Ganun yung mindset ko nun. Sabi ko, gusto ko mag-aral ng gitara. Hanggang sa, nagka-pandemic, ayun, dun ko mas lalong naaral yung pagigitara. Tapos dun din talagang mas na-in love. Actually, nawala yung feelings ko dun sa babae, pero mas lalo ako na-in love sa music. So, ayun. Nice. Nice. And actually, parang naalala ko, kilala niyo ba si Kong TV? Si Kong. Yun din yung una niyang reason. Gusto niya gusto niya ma-inlove sa kanya yung crush niya. Parang ganon. Sige. Alright, thank you, James. Doon na tayo sa third, the youngest. Third na, eldest Ako pala. pala, okay. Yeah, si Gray. Nagsimula yung love ko sa music dahil sa tatay ko nung bata pa ako. Yeah. Kasi yung family ko, lumaki kasi ako sa Christian family talaga. Yeah. And yung tatay ko kasi worship leader. And since yun nga, church, Christian family, pag pumupunta kami sa church, lagi ko siya nakikita na kumakanta. Yeah. Eh syempre, may music na related eh. So, Yeah. doon ako na-in-love sa music kasi nagaganda na ako sa vibes, sa nafe-feel ko pag kumakanta si dad. So, sabi ko, parang gusto ko rin sumali sa worship team, ganun, Yeah. nung bata pa ako. So, nung umpisa talaga, hindi talaga ako drummer or what. Kasi, ang sinadjust talaga sa akin nun, keyboard. Oh. Then, saka ako nahihirapan mag-aral ng keyboard, napunta sa gitara. Then, nakita ko yung passion ko sa drums kasi nagkaroon ako ng drum set ako nung bata ko. Nakita ko yung mga old pictures ko nun. Then, ayun, pinatraining ako ng tatay ko sa church mismo. And laking church boy talaga ako sa drums. And, ayun, doon lang ako nag-start mag-training, seryosohin talaga yung passion ko sa drums. To the point na, ayun, nakakapag-serve na ako sa church and kaya ko nang gamitin yung talents ko sa bandang to. Yun. As in. Yes. Gabi naman. Kilala din namin personally yung dad ni Gray. And yun nga nakilala ko si Gray, nagbi-beatbox siya nung una sa kids church. Yes. Ayun. So tinuturuan siya nun, then naging part siya ng kids staff praise and worship. Although parang medyo na-cut short siya kasi Dahil nagkaroon sa ng pandemic. pandemic. Oo nga sayang yung time na yun. Pero now, he's one of our drummers na din sa church. Yes! And of course, on Neptune Street. Actually, hindi nyo pala pinakilala yung, sige, later na lang. Yung position nyo or kung anong instrument nyo. okay. Sige, later na lang. Ikaw naman. Sige. Bunso. Ako ako yung bunso. Yes. So, sige. Simulan ko kasi na-in-love ako sa music very young talaga ako. Kaya naturing ako na extraordinary, kumbaga. Kasi 3 years old pa lang ako, nakikinig na ako sa music. Hindi yung music na pambata talaga, yung music na pinapakinggan ng mga musikero talaga. Habang tumatanda ako, na yung first love ko kasi talaga sa music is drums. Kasi, tas yung mga tinutugtog ko doon, yung mga kanta ni Charlie Puth. Oh. Yung mga tinutugtog ko. One Color. Yung yun. Tapos ni Lucas Graham yung Once I was 7 years old. Okay, Tapos gets. yun yung mga yung mga sinauna kong inspirations. Tapos hanggat sa parang alam mo yung feeling na pinanganak ka pa lang, innate na sa'yo yung music. Parang ganun yung naramdaman ko kasi Music. parang hindi pa masyado, medyo underdeveloped pa yung brain ko. Parang may music na kagad. Yeah. Kaya yun. Kasi yun talaga yung origin niya simula nung bata talaga ako. Yeah. Tapos tumanda ako, nagkaroon ng talent sa music, ganun. Tapos naland ako sa banda na to.
Yeah. Thank you. Grabe. May ano, may standing ovation bago sa inyo, guys. Okay, thank you, writer. And thank you, guys, for sharing, no, yung kung paano kayo nag-start talaga sa music and paano kayo nakapunta dito sa band na ito. So, syempre, guys, hindi nyo kanina sinabi kung anong position or anong, like, ano nyo sa band. Kung dancer ba kayo, gano'n. Nag-boy band pala na ano, K-pop. Ay, P-pop pala. Okay, sige. Anong position mo is? Ay, may bass player. I'm a bass player. Okay. Ako yung lead vocals, tsaka yung rhythm guitarist ng band. Rhythm guitar. Backup vocals tapos lead guitarist. Yeah. Yeah, drummer ako. Yeah. Okay, ayan. So, yun yung mga positions na, or yun yung ano, instrument na pinaplay nila as part Hawak of namin. the band. Yeah, yun yung mga hawak nila na instruments. Sige. Okay, so now, nasabi niyo na kung ano yung mga pinaka like, ano, inayos niyo yung ano. Okay. Now na na-discuss or like nasabi niyo na kung paano kayo nagsimula sa band. So, I mean, sa love niyo for music. Sino naman yung, although parang medyo nabanggit la, like si Gray, yung inspiration sa, ano, ganun sa dad. So, sino yung parang favorite yung artist? Or kahit kung hindi favorite artist, sino yung parang inspiration nyo as an instrumentalist or as a musician as a whole? Ayan. Kahit sinong mauna. Hindi naman, wala namang ano. Okay, go. Like, yung nagsisimula ba or kahit ngayon? Kahit ngayon, okay lang. Anuin ko na lang muna sa simula. Ang inspiration ko talaga dati. Mahilig talaga ako sa gitara nun. Mhm. Gusto ko talagang mag-electric. Then, yung nag-aya ng friend, siya yung naging guitarista ng band. Sinabi niya sa akin, kailangan kasi ng bassist dati. So, wala namang choice na ano nun, kundi mag-bass Pero talaga marunong ako. ka na nun mag-bass. Wala akong idea nun. Pero, Pero- sino nagturo sa'yo mag-bass? Yung kaibigan ko na nag-aya. Ah, Actually, yung family niya kasi, ano rin sa music. Like, parang, mahilig sa music. Buong family nila mahilig sa Aha. music. And, hindi lang sa ano, pero doon ko rin talaga nakuha yung inspiration ko sa kanya na mag-improve pa sa music or mag-enjoy pa. I mean, siya nga unang nagturo sa akin paano gamitin yung bass eh. Paano okay. gawin yung ganito, paano ba mag-pluck sa bass or what yung mga Okay. basics. Gusto mo ba sabihin yung name niya? Or bawal? Sige, shoutout na lang natin si Dominic Arcas. My boy. Hi. Ano nga pala, si Dominic, ano siya eh, Ah, dati ko siyang kabanda sa banda namin na Dolores. So, shoutout ko na lang. Hi, Dolores. okay. Yan. And ayun, siya yung unang naging inspiration ko sa music. And thankful ako sa kanya sa lahat ng mga pinagdaanan namin dati simula nung high school. It really shaped me a lot as a musician. And I'm proud na hindi lang sa mga learnings or mga techniques na tinuro mo sa akin, pero yung samahan kung paano mag-work yung band, di ba? And ayun, shoutout ko lang sa kanya na sana okay ka lang dyan, bossing. And I'm proud na kung saan ka ngayon sa life mo ngayon. And right now, ang inspiration ko na musician is more on sa gospel music talaga. Which is si Justin Reigns. Yung dating bassist ng Israel or pati ngayon pa rin ata. Pati yung mga modern worship na bassist. Okay. Paano ko ba sabihin yung pangalan niya? Si Bryce Vaughn, kung kilala niyo. Actually, kasi siya, IG musician. So, ayun lang. Ayan. Sige, thank you, A. Sinong gustong next? Ikaw na, James. Sige, ako na lang. Nung nag-start ako parang si Ed Sheeran talaga. Kaya Oo, pala. kasi Hindi kasi, Hindi kasi kasi nung kung nag-start ako, acoustic talaga, 'di ba? So tapos syempre si Ed Sheeran mostly yung kanta niya is acoustic, 'di ba? Yeah. Or parang heavy dun sa acoustic na. 'Di ba? Pag nagtutour nga siya, acoustic lang tapos loop pedal lang yung dala niya tapos parang nakakagawa siya ng show out of it. Tapos hanggang sa nag-progress, na-meet ko yung mga bands na tulad ng Arctic Monkeys, tapos 5 Seconds of Summer. Yeah. Ganun yung mga naging inspiration right now. And
kapag in terms of individual naman na siguro inspiration ko na rin is that sa Elevation Worship si E yung lead nila si E. Yeah. 'Di ba? E yung tawag sa kanya, yung kulot na kasi Okay. napaka-simple kasi niya tumugtog tapos parang super ganda nung mga nabibring out na tones. Kaya sa sound yun yung mga bands na inano ko, pero yung in terms of individual playing ganito ganyan yung pagtugtog, pagdiscipline, siguro kay Iko nakuha. Ayan. Okay. Thank you so much, James. Ay. Ikaw naman. Ako na. Sige. So, bale kasi, Go. yung dog, para sa akin, very marami akong inspirations talaga. Sa guitar, nagsimula talaga kay Slash from Guns N' Roses. Kaya, kung tutusin mo, very, rockista talaga ako kung tutusin. Okay. Tapos, marami rin akong connections ng mga gitarista. Marami sa kanila nagsasabi, yung playing style ko parang pinaghalo. Kasi, minsan, nagpa-play ako ng rock music pero hina-hybrid pick ko. Para siyang, modern ako na guitarist pero yung tunog ko is parang pang-80s na. So, bale yung nagiging resulta kasi nun, yung dahilan nun, kasi marami akong pinapakinggan ng mga gitarista, katulad nila Tom Morello from Rage Against the Machine, sila Tim Henson from Polyphia. Pinaghahalo ko yung mga, parang ini-incorporate ko yung playing styles nila sa sarili ko. Tas, parang yun rin yung nagpapa-unique sa akin kasi hindi lang sa pinaghalo ko yung playing style nila tas sa akin na yun. Binigyan ko rin ng sarili kong flavor. Kaya naging malaking part sila sa playing style ko sa gitara. Tapos Okay. inspiration din. Alright. Thank you. Thank you. How about Gray? Nung bata kasi ako, ang naging inspiration ko talaga, sa church talaga no? Sila Coach Wildon. Oh, Sila Coach Wildon. Yeah. Coach Wildon, Coach Chris, sila Kuya Jerome, tsaka sila Kuya Jeff, tsaka si Kuya Josh. Yan. Sila talaga ang mga naging inspiration ko sa pagda-drums. Kasi sila rin yung mga parang naging guide ko sa buong journey ko talaga sa drums. And pagdating naman kasi sa mismong drums na, with music talaga, with songs, YouTube's As in, di ko alam kung nakalimutan yung mga pangalan. Si Casey Cooper ata and Mighty Mouse Dex. Kasi yun talaga yung nag-motivate sa akin. Pero yung nagtuturo na inspire talaga sa church sila, mga yun. Pero ngayon kasi, syempre, tumigil din kasi ako sa music nung pandemic. Doon ako nawala ng interest at nawala ng pag-asa na wala na yan. Yung music na lang yan, yung mga drums na yan, hobby lang yan. Si-set aside ko lang yan. Pero nung after pandemic, doon kasi kailangan din ng drummer after ng pandemic. Dahil dami nga nawala sa church, diba? So doon pa ako na-motivate bumalik sa music talaga and mag-drums. Then nanonood ako sa IG, sa mga Facebook. Nakita ko sila Kuya Ken, Jezer Umahon, sila tawag dito. Yung drummer minsan ni SB19 nakalimutan. Si Aldrin Alcantara. Nakikita ko sila na nagte-chops and all. Doon ako na-motivate na baguhin yung style ko kasi dati simpleng style lang talaga yung palo-palo ko. Ngayon kasi may pagkahalong disiplina na talaga ko nung hinihingi talaga ng music. Doon ko na siya kaya ma-apply Yeah. It depends talaga sa genre. Kasi dati, overplaying ako, minsan hindi pa appropriate sa genre. Kaya ngayon, yun na talaga basta yun lang talaga yung mga nagbibigay sa akin ng parang style na dapat ganyan-ganyan pag itong music or genre. So yun, thank you po thank you kay Kuya Bryle, Kuya Ken, tsaka sa mga ibang drummer dyan. Thank you. Yeah. O, kikiligin na yan sila. Pag chinag nila, kikiligin na yan sila. Okay. Alright. Thank you so much, Grace. So, ngayon, natakal na natin yung mga medyo individual parts. Okay lang ba na magpunta na tayo sa group? Okay. So, paano nagsimula ang Neptune Street? Okay. Sige, Sino, kahit sino? isa lang. Go, Red. Ako na lang. Isang particular na gig na hinikayat ko silang tatlo na sumali sa akin since
wala akong mahanap na ibang musikero na talagang marerelayan ko outside church. Kaya sila kinuha ko. Yung una kong in-approach, actually, sabay-sabay talaga kasi biglaan na lang ang gumawa ng GC tapos I just bluntly said, may gig tayo sa FAME. Yun lang sinabi ko. Tapos yun, doon nabuo yung Neptune Street. Doon sa gig sa FAME. Doon nabuo. Okay. So, bakit Neptune Street ang name? Neptune Street. Actually, Actually, tell us where we are right now. that's actually na yun yung pangalan namin dyan. Ito yung street namin dito. Yun yung pangalan, Neptune Street. Dahil, yun yung dahilan na yung kung bakit ko kinuha yung term na yun kasi dito kami lagi nagpa-practice pag nagja-jamming, nagpa-practice. Dito lagi sa bahay. Yeah. Hence the name Neptune Street kasi yung street ng bahay, Neptune Street. Yes. Alright. So guys, wag niyo silang pupuntahan dito. Wag niyo invade yung privacy nila. Yeah. Anyway, thank you, writer, no? Now, ang galing lang kasi 'di ba dito nga kayo nag-start and dito tayo nagpo-podcast right now. And then at the same time yun nga parang biglaan lang din. Pero along the way, kahit na alam ko naman nagsi-start pa lang din kayo sa journey nyo as a band. Kahit sino sa inyo, can someone answer? Ano yung parang pinaka nakita nyong purpose ng Neptune Street? May gustong mag-answer sa inyo. Syempre as a band, alam niyo yan. Dapat. Okay. Diba ka ba? Kaya muna. Okay na muna. Sa akin, pinaka-purpose talaga kung bakit nag-stick kami. Kasi dapat talaga isang gig, di ba? Isang gig lang dapat kami for like... Walay. Oo. Parang one time lang kami magtutugtog. Pero nakita lang kasi namin na parang opportunity siya para ma-share yung talent namin. As well as yung music na may create namin sa mundo. Kasi bilang laki din kami ng church, di ba? Yeah. Gusto namin gawing outlet. Kumbaga yung banda namin. Na not necessarily na parang super strict na parang parang textbook. Gusto namin bigyan ng life outside ng ng tinutugtugan namin. Kumbaga parang ganun. And sa akin naging opportunity siya para mapakita din kung ano yung binigay na talent sa amin ni Lord. Tapos as well as para maparinig din sa kanila yung magandang music na binibigay ni writer. Dapat ako lang Diba, pero ayun, sa akin opportunity talaga, yun yung pinaka-purpose. Opportunity sa amin mag-grow sa talent, mag-grow din bilang tao. Kasi banda to di ba? Banda siya. Yeah. And hindi lang mag-isa si writer, si Kuya Ace or si Gray. Hindi lang sila collective, parang hindi lang sila individuals pala. Collective siya. And sa akin, opportunity siya para matuto kung paano makisama sa isa't isa. Alright. Yun. So, yun yung purpose. Ng band. Oo, nung band talaga. Kasi Okay. si Kuya Ace, may add ka pa ba? Sige, Sige, sagutin ko na lang din. Since, ang dagdag ko lang din sa sinabi ni James na actually hindi lang naman yun yung namin, pero ang talaga namin as a band is, alam mo yun, mag-enjoy sa kung ano yung ginagawa namin. Yeah. Pero syempre, bilang musician, ayun din naman namin na tumugtog na after lang kami sa money or parang talent fee na binibigay ng mga restaurant or what. Pero gusto namin na makapag-make kami ng memories sa isa't isa. And alam mo yun, mabuo yung bond namin as a magtatropa or brothers in Christ, Yeah. diba? Ayun lang naman. Thank you. Okay, so that's nice, no? Kasi syempre, gusto nyong enhance at the same time you want people to hear your music. Now, speaking of music, what is the purpose naman ng music nyo? Like, okay, go. Then, Purpose ng music? O baka gusto ni Grace mo. Gusto mo? Mamaya na daw. Siya daw muna. Si Raider daw muna. Sige, Okay, ako go. Purpose ng music to inspire, to connect with other people, mas lalo na sa yung mga nakikinig sa amin. Kasi yung music namin, generally, it's a form of expression talaga. Yeah. So, pag nagre-release kami or sinoshow namin yung music namin, it's like having a conversation sa mga
taong nanonood sa amin. Kaya Mm-mm. yung music na yun, it's a form of appreciation rin sa kanila. Yeah. Form of appreciation na nakikinig sila, ganun. Kaya yun. Yun yung sole purpose, makipag-communicate sa tao. And yun, ma-feel nila kami as a band. Yeah. Kasi syempre music is powerful. Yes. It's a gift that came from God. Yes. And this gift na we have to treasure it and steward it well. Lalo na kayo as a band, 'di ba? Si Gray, he's a drummer, 'di ba? Syempre kayo, you're like a bassist, guitarist, vocalist, ganyan. So, yung mga talents na binigay sa inyo, it's also meant to inspire others, of course, and at the same time, for other people to relate to you. 'Di ba? Kasi, music can relate, and kahit na minsan, kaya nga minsan, 'di ba, kahit yung K-pop, kahit minsan hindi natin naiintindihan, 'di ba? Kahit na hindi ako nagigets minsan, pero alam mo din, somehow, because music is beyond the words. Although, it does something din, 'di ba? Like, ano yun? Ano yun? Ano? Armageddon by Hindi ko Espa. get- Okay. K-pop group. Sorry, hindi ko. This dude. Okay. Pero, Sorry, K-pop fan kasi ako. ako din naman. Pero, ayun. So, thank you for that. So, at least, diba, alam ng mga tao kung ano yung purpose ng music nyo. And it's not just, it's a form of self-expression nga. And at the same time, it's also to relate to them and inspire them. So, now na nasagot nyo na yung sa music part, kasi syempre, like, musically, lahat kayo musically inclined and gusto nyo makarelate yung mga tao sa inyo. And kasi maraming banda, no? Medyo maraming banda talaga. Actually, all throughout the world, maraming bands. So, I want to ask, wait lang. Ano yung parang nagsiset apart sa Neptune Street? Right as of now, what can you see na somehow naging different sa ibang band? Go! Sige, baka may gusto. Sige. Okay. Para sa akin, Para sa'yo. Go. pogi kami. My days! Hindi, joke lang. Son! Pero Sorry. Ano? Ano? Sige, go. sige. Yung nagpapa-unique talaga sa amin, for me, is wala namang ibang James sa mundo eh. Wala. Ako nga pinaka-common. Wala namang ibang James na ganto. Wala ka namang makikita ng ibang James na Grabe ka sa ganito. ganito. Anong ganito? Pogi. Gets. Pogi na James. I get it. Pati si Lebron talo eh. Para sa akin talaga, I will never find other bandmates like them. Hindi ako makakahanap ng ibang bassist katulad kay Kuya Ace. Di ako makakahanap ng ibang drummer katulad ni Gray. Aww. Tapos, Iyak ko si Gray. tapos, music talaga namin, expression is very unique. Yeah. It's very individualized from each band, each person. Just like how other people talks. Magkaiba kami ng paano kami mag-express ng saya namin, ng anger namin, ng ganun. So, it also applies to other bands. We have a unique way of expressing our music. We have a unique way of writing our music. We also have the unique way of working as brothers in Christ and as a band, especially as a bandmate, kung paano namin itrato isa't isa pag nagsusulat. Yan yung unique para sa amin. Yeah. So, actually, that's nice kasi yun nga, yung uniqueness ng isang banda. Kasi maraming nagsasabi, oo nga, marami ng banda. Maraming bands, maraming soloists, maraming singers, maraming artists around the world. Pero what makes it unique is the individuals within the band. Kasi we are not the same talaga when it comes to expressing even our own experiences. Although sometimes we have common denominators at one point, pero meron pa ring difference yon sa lahat. So yeah, thank you, Araithur. Now, more on Neptune Street. Gusto ko lang malaman naman kung kayo, di ba sinasabi mo kanina as brothers, ganyan. So,
medyo mas personal in a sense, pero as a band, ganon. How do you, bukod sa brothers, how do you see each other naman? Mag-umpisa tayo kay Gray. Kay Gray My tayo mag-start. days, ang bigat ah. Ang Wait, bigat. I'm telling you. Bigat ang tanong. Ah. Ang bigat ng tanong kasi... Ano yung tanong? Sorry. Ano How do eh? you see this band and your brothers? Ayan. Ang hirap ng tanong, ang bigat. Kasi, honestly, ako kasi yung pasaway sa banda namin. Ako yung palaging, hard-headed kausap. Sino eh. Dinadami pa yung iba eh. Ako kasi yung parang, mahirap pa makiusap sa banda. So, parang, iba talaga perspective ko sa mga, kabandmates ko. Aha. Kasi, pag si Kuya Ace, as in kuya ko talaga. Kasi siya yung, kumbaga, siya yung nag-guide sa amin tatlo. Siya yung lagi nagsasabi na, guys, limitations, ganun, behave or what. Basta kasi, syempre, Christian pa din kami in the end of the day. So, kahit pag nasa gigs kami or what, siya yung nagbantay sa amin na we need to stay our identity as like, parang Christ-like ba ganun. Yeah. And next naman, si Rai. Syempre, bunso to eh. So, parang may friendship na talaga kami bago pa talaga gumawa ng band. Yeah. And close na talaga kami. So, ayun. Kaya, yung tropa-tropa talaga. And si James. Kasi, close na kami niyan before pa talaga magkaroon ng band. And, it's just like brothers talaga. And, friendship lang talaga. And, ayun, nag-grow lang talaga as Christians na Kaya yun ang talaga magiging perspective ko sa banda ko. Yeah, thank you. Actually, I love what he said, no? Yung sabi ni Gray na about being Christ-like, no? So medyo Christian perspective. Kasi syempre, maraming bands, iba talaga yung way, I mean, a way of living, way of communicating with people. So, magandang reminder na for us as artists who are, okay, let's say, hindi totally lahat ng songs natin, Christian songs, mga ganyan. Pero, it's important to keep yung identity and yung importance na kailangan mapakita ko pa rin si Lord, 'di ba? Sa ginagawa ko kahit na sabihin na nating hindi lahat ng kinakanta namin ay Christian song. So, there's no problem with that kasi nga sabi nga natin, music is a gift nga and we can use it to express ourselves just like David did, 'di ba? So, ayun, that's thank you for that perspective din, Gray, and to see them individually as your brothers, 'di ba? Na iba-iba pero magkakapatid pa rin, 'di ba? Yeah, ayun. May gusto bang mag-add sa sinabi ni Gray? Parang nasama ko na. sabihin Parang may Or kaya si Si James. may gusto ka bang i-add or Si James. or ano naman? Okay, sige, go. Same na din. Same naman, pero at the end of the day, rin siya. All in one eh. Parang brothers siya. Tapos, lalo na, etong dalawa, para ako kasi nadagdagan ng mas batang kapatid. Okay. Kasi guys, if, sa information, sila, lato ka na, Gray? 16. Ayun, so, si Gray mas bata sa akin ng 2 years. Si Writer mas bata sa akin ng 4 years. Tapos, si Kuya Israel naman, huwag na natin mag-usapan. Hindi, ayun nga, sa akin talaga, nakita ko sila as brothers. Kasi kami ni Kuya Israel, part kami ng, kapag alam niyo yung cell group sa isa church, part kami ng isang cell group. Yeah. So, siya yung, kailan tayo nag-meet? 2022. Oo, 2022 kami talaga nagkakilala. I mean, naging close talaga kami personally. Kaya, nung nabuo yung banda, sabi ko, parang, mas okay yung setup na parang mas lalo ko sila nakilala deeper, in a deeper sense. Tapos bukod pa sa pagiging brother, siguro in terms of pagiging professional, tinitreat ko rin sila as colleagues. Kasi may times na okay lang, parang kapatid ko naman yan. Yung mga ganun na terms na okay lang yan, parang kapatid ko pa rin naman yan. Pero at the end of the day, kung as a band na gusto rin talaga maging professional, kailangan din namin ituring yung isa't isa with respect. Yeah. Na kailangan colleague pa rin sila as well as brothers. Parang ganun. Like,
tatratuin nating corporate pa rin yung banda. Hindi, not really corporate. Kasi pag sinabing corporate, medyo nakatoksido. Parang ganun. Siguro seryoso tayo. Pwede naman. Pwede Yeah. naman tayo magtuxedo mamaya. Oo. Pero yung parang, kumbaga, parang ano ba? Parang seryoso Yeah. na, yes, nag-enjoy kami, pero at the same time, serious kami. Yeah, that's nice. Locked in kami. Oo. Medyo pabigay na yung flower, no? Tatanggal na nga yung Sino kayo nagtanggal ng ulo kanina? May tayo sa bloopers, guys. Okay. Anyway, thank you guys, no? Kasi, kumbaga, nakikita nyo ngayon, di ba, medyo makulit sila. Medyo pa yan, ha? Hindi pa yan yung, wala pa yan dito. Makulit talaga sila, honestly. Pero, pinipigilan lang nila. This is the behave version. Charot lang. Pero, ayun, still, kumbaga, I think what I got from what you're saying is that serious kayo sa ginagawa nyo. And serious kayo as a band. Serious kayo sa music ninyo. It's not something that you do lang for parang playtime lang, ganon. Although you are enjoying, but seryoso kayo. Yeah. And yun, maganda rin yung perspective, Ako din kasi, as a person, I'm an aspiring soloist. So, ako din, I'm also very serious about my music. Ganon din sa kanila. And I hope din, no, ma-inspire kayo sa kanila. Kasi, tignan nyo sila, medyo young sila. Charot lang. Sila lang. Sila lang. Young sila. Okay. Parang nagkaroon ng hati dito. Okay. And then, young sila, pero 'di ba? I hope ma-inspire kayo na kahit na bata pa ako or di naman sobrang bata, no? Pero I mean, at a young age, 'di ba? Magsimula kayo kung gusto niyo yung passion niyo, 'di ba? Yeah. So, ngayon, medyo parang mga 2 questions na lang, ganon. So, bakit ka iiyak? Iyak ka ba? So, now, gusto kong malaman, anong aabangan ng mga tao sa Neptune Street? Ayun. Sige. Bigay niyo kung kanino. Parang pag ano na lang muna. Parang sige. Anong aabangan nila sa music namin? Yeah. Sige, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Yan. How am I gonna say this, bro? Just say it, bro. Tuloy mo lang. I think next month, makapag-release na ata kami ng song namin. Yeah. Hindi pa namin sure, pero we're working on it na ma-release na namin. Kaya sa mga nangungulit sa amin, please be patient. Wow! Grabe, kala mo famous. No? Pero ayun, we're working on it na sa mga kinocompose namin. We hope na ma-enjoy nyo siya. And, ayun, continue to support us lang. Thank you. Alright. Let's go, James. So, ine-expect, siguro mag-expect kayo ng music na relatable. Yeah. Ayan. So, mag-expect kayo ng music na makaka-relate kayo in a sense na hindi lang sa lyrics, yun, pero gusto namin ma-bring sa inyo yung music na madadama nyo talaga. Like, mapapakita sa kanila talaga yung talagang kasi yung namin, yung mga sinusulat namin, hindi siya talaga parang naging, well, some of them personal experiences. Pero yung iba parang Experience. personal experiences. So, guys, yun. Kanino? Charot lang. Medyo lore Okay. na tapos iba personal experiences, pero yung iba talagang feeling lang. 'Di ba, Ray? Yung Okay. parang feeling na yung parang siya parang kahit hindi naman talaga namin pinagdaanan, pero nafi-feel namin na parang ganon. Guys, yung ilaw medyo tayo today. Okay. Ayan. Yan. So, tapos saan ako ulit? Yung parang personal experiences siya, pero at the same time, feeling lang siya. Na, parang, paano ko ba explain? Parang magic siya na na kahit di naman namin pinagdaanan, pero makaka-relate yung ibang tao na pinagdadaanan yung na yun. Yeah. Yung, Para siyang naka-wire. Oo. Exactly. Exactly. Tapos, ayun siguro yung gusto kong i-expect ng tao. More relateness. Relateness. Oo, sa music namin. Tapos rin. Yun lang. Okay, go right. Okay. Mabangis na album cover. Yun. Expect nyo na ano bang... Guys,
Wait, wait lang, wait lang. Sorry. Kalma lang. Inclusive to, sorry. Di nyo narinig yun. Okay. Anong may expect nyo sa maraming mangyayari this coming May for sa mga expectant sa music namin, tapos sa mga gagawin na changes sa banda namin. Yeah. Maraming mangyayari na changes. And I would say. Yeah. abangan nyo na lang yung single namin. Yes. Okay. Ang abangan nyo na lang din siguro yung setup ng band kasi nagbabago siya pagdat sa upcoming May talaga. As in, magbabago yung setup kasi, may mga hindi talaga in-expect ang Lord talaga na plano sa bandang to. Kaya, ayun, abangan nyo na lang guys. Yeah. I-announce din namin siguro. Yeah. Sooner or later. Pero yeah, alam ko naman na bawat isa sa inyo blessing sa sa banda nyo. Like every part of you guys, hindi kayo maging Neptune Street kung wala ang isa sa inyo. So I know na super grateful kayo sa isa't isa. Now na na nandito na tayo sa huling question. Now it's not more of the Neptune Street naman. What is your message to the people who want to be a band as well or want to be artists as well? Let's start with Gray. Okay, pero sige, go. Tama. Yun lang. Ano ito? Ay, what is your advice or like what do you want to say to the people who want to start a band or want to release their music as well? Okay, so kung magsisimula kasi kayo as a band, dapat patience nandun na agad eh. Yeah. Tsaka yung mindset natin na hindi lang siya basta-basta banda eh. Seryosong banda kasi siya and if nagkakaroon kasi tayo ng usapan and be accountable din sa mga members mo. Kasi mahihirapan din sila in the end na makipag-communicate. Then pag sa skills naman, tuloy-tuloy lang kayo and huwag kayo sumuko sa pag-aaral ng instrument nyo, the skills kasi magagamit talaga siya in the future sa banda nyo and applicable din talaga siya. Yeah. And ayun, basta wag lang kayo sumuko kasi tsaka pag nagkakamali kayo, if ever, kung may downside kayo sa banda nyo, ang palaging sinasabi sa akin talaga ng church ko na is there's more room for improvement talaga. Yeah. And ayun, guys, be humble lang din tayo guys as a band kasi Totoo. be humble lang talaga kasi hindi maganda ang identity ng band kung hindi tayo nagiging humble. Basta maging Totoo. humble lang talaga tayo guys. Yun lang. Yeah, love that. Be humble. Yeah, thank you so much. How about right? Shoutout sa inyo. Kailangan kayo next day. Ano bang pwedeng masasabi sa inyo? Basta, wag nyong enjoy nyo lang habang magkasama kayo, habang kasama nyo mga bandmates nyo. Never nyo talaga malalaman kung kailan sila like hindi nyo na magiging bandmate. Hindi nyo rin talaga alam kung ano yung magiging panibagong tadhana nila pagkatapos ng banda nyo. Kaya habang kasama nyo pa yung mga kabanda nyo, enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang yung music nyo. Enjoy nyo lang yung... Mas lalo na yung friendship talaga eh. Friendship talaga yung nagbubuo ng banda. Hindi music, hindi Music, big part talaga yan. Pero friendship, that's it really matters talaga. Yun lang. Thank Patibong. you. Joke Thank lang. you, right? Yan, so sa aspiring bands and soloist artists, siguro pakikisama. Yun yung masasabi ko sa character. Pakikisama in a way na hindi mo ito tolerate yung mga bagay na mali. Pero kumbaga magiging mature ka enough to deal with it na parang nakikisama ko na parang hindi lang ako yung mag-isa sa banda or for solo artist, hindi lang ako yung nagmamanage talaga. Pero kailangan ko makikonnect. So, kailangan ko ng pakikisama. Tapos, paano ko ba i-explain yung isa? Parang wag nyong seryosohin nyo. Yan. Yun yung phrase. Wag nyong seryosohin nyo. So, parang
sinabi ko siya kasi parang ano yun eh. Huwag niyo siyang seryosohin to treat it like a job or to treat it like something na kailangan yung i-force yung sarili nyo. Pero at the same time, seryosohin niyo siya in terms of parang huwag niyo naman i-produce or huwag naman kayo gumawa ng something that's half-baked. Na parang walang puso, walang soul. Kaya sinabi ko huwag niyong seryosohin nyo. Kasi enjoyin nyo siya. Pero don't let it get to the point na parang nabe-burnout kayo or napapagod na kayo sa ginagawa nyo. Kasi at the end of the day, kung ano yung nasa puso nyo, yun yung lumalabas na music. Kaya, ayun. Sa technical skills naman, siguro just keep working hard and kasi meron naman talagang tao na super talented na pinanganak. Pero para dun sa mga tao na kasi parang siguro I can relate na rin na parang hindi ako super talented na pinanganak. I was not born na parang super galing kong magitara or super galing kong kumanta. Pero iba talaga kasi nagagawa ng sipag. On a time na tamad yung talented, mas lalo nag-grow yung masipag na hindi magaling sa una. So, sipag lang talaga. And, ayun, again, big ako dun sa part ng pakikisama. Kasi guys, mag-stick talaga yung band kapag nakikisama lahat ng tao. Or yung solo artist, mas lalo sila nag-grow pag marunong sila makisama sa ibang tao. Marunong mag-build ng connections and, ayun, sa tamang paraan guys yung pag-build ng connections sa tamang paraan. Yung hindi pag-treat sa tao like there's some kind of objects. Para treat mo yung tao as like a part of your life. Yeah. So, ayun. Thank you, James. And what a wonderful question din, Chloe. Kasi, sorry medyo natawa ko. Pero, ayun, advice sa mga banda. Ang gaganda lahat ng sagot nyo, to be honest. Kasi nakarelate din ako sa mga sinabi nyo. And lalo na, sa band, hindi nyo maiwasan na magkamali. Pero the more na, syempre, magkasama kayo, wag din talaga natin ito-tolerate yung mga habits na nakakasira sa banda natin. And about sa mga skills naman, kung may isa sa inyo na hindi naman ganun ka-talented, or parang, paano ko ba sabihin? Let's say na hindi naman siya ganun ka skillful pagdating sa technicality or what. Don't try too hard sa mga ka-members nyo na gawin mo yung ginugusto mong part sa kanila. Kasi, I mean, you need to have patience din talaga. Tulad nga ng sinabi ni Gray. Maging humble din tayo sa isa. Whether na tinuturuan kayo ng kabandmate nyo or tinuturuan mo sila. Let's be open din sa isa't isa na hindi tayo magagalit kapag pinagsasabihan or gawin mo yung ganitong part. Pero it's a way na parang communication siya na mag-improve pa tayo or mag-grow pa tayo. Yeah. Hindi lang as a para hindi lang as a musician, pero as a brothers, di ba? Yeah. Pero all the more na lalo na sa banda tayo, iwasan din natin na malulong sa pera. Ulitin ko lang yung pera talaga. Pero wala namang problema kung kumikita tayo ng pera sa pagtutugtog. Pero let's be wise lang din talaga sa mga choices na gagawin natin sa mundong ito. Kasi the more na magpapalulong ka sa bagay na hindi naman nakaka-grow sa buhay mo. Parang it makes no sense, di ba? Pero it's better na maging growing person tayo, maging humble sa isa't isa. Hindi lang sa banda, pero sa labas na rin ng banda mismo. Yeah. Ayun lang. Thank you. Sige, go. Wag puro chicks. Ayun. Yun lang. Yeah. Masisira buhay niyo. Yeah. Totoo. Yeah. Sige, give it back to Gray. Ayun, so, anong tawag dito? Actually, kasi sa mga musicians, isa sa mga common na stereotypes sa kanila is babaero sila. And mayayabang. And I believe this band is different. Hindi sila ganon. Okay? Bakit parang may... Parang ayoko na. No comment na lang. No comment. Ano? Natawa lang ako sa mga reactions niya. Like, wala lang, sinamahan ko lang yun. Pero I'm not into something like that.
Yeah, okay. Kayo, Okay. No comment. Okay. Okay, sige, give it to me. Sige, Gray, since, kasi, para lang, can you promote the socials of Neptune Street? Wala. Si writer na lang pwede. Sige, ba? Sige. Paano promote? Like, Just promote socials natin. your socials. Search nyo Neptune Street on all socials. Click that follow button. Click that follow button and subscribe. Anong socials? Meron ba kayong Sa audio? TikTok, Ah, IG, Facebook, and sooner or later magkaka-YouTube account. Yes! Yes, sir! All right. So, thank you so much, Neptune Street, for being my guest today and for, alam mo yun, for yun nga, yung collaboration na pag-up. And ayun nga, siguro ako, isa sa mga bagay na natutunan ko from this 50-minute podcast is, alam niyo yun, just start and just do what you want to do in life. But of course, syempre, if you're a Christian, syempre you pray over it naman. And you do the things that you be humble. Kasi in this world full of magagaling na tao, it's so hard na maging humble sa meron tayo or sa skills na binigay naman sa atin ng Panginoon. So, hopefully, magpatuloy lang tayo sa mga passions na binigay sa atin ng Lord and let's just do our best. And tulad nila, I hope they inspired you. Of course, since one of the goals of this podcast is to inspire you, I hope for the aspiring musicians, ma-inspire kayo sa kanila. So, do you have anything else to say to them? Unahin niyo palagi si Lord. Promise. Yan. We love you all. Yeah. Okay. Hindi, katulad na sinabi mo Huwag kanina. maging babaera, gano'n. Parang magpakabait, gano'n. Hindi, siguro keep supporting us. Ayan. Tapos, abang na lang din talaga sa major changes ng band. Na, very, good and bad. Good and bad sa band. Good and Siguro, bad. Oo. Okay. Iyan sa namin sooner or later. ayun, wait lang. Pinapaka mo na sa akin. Pero, ayun. Continue to support us. Yun lang ang sabi ko. Alright. Sige. Hindi ko na sila pagsasamplein sa na lang, sa promotion na lang. But thank you so much everyone for watching. Paklakpakan nyo na kayo sarili nyo. Thank you so much, Neptune Street. And thank you so much for everyone who is listening to my podcast. I just want you guys to know that I super appreciate you. Minsan tinatignan ko yung analytics ng podcast ko. Nakaka-reach siya ng ibang bansa. So I hope na patuloy niya rin akong supportahan. And maybe may mga bagay din kayong maaabangan sa podcast ko and sa mga bagay na ginagawa ko sa life ko. So, ayun lamang po. Thank you so much for watching and thank you so much again, Neptune Street. And I'll just do my outro. Ano yung outro ko? Nakakalimutan ko. Stand by. Mahirap naging liwanag sa mundong madilim, pero kahit ganon, magliliwanag pa rin. This has been Davidal Sly, and wherever I go, I carry light. See you on the next one. Bye! Bye!